Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kalakbay sa daan ng katotohanan. Welcome ka sa aking YouTube channel na ito at sana kayo ay maligaya sa araw na ito. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga taga-suporta at lahat ng mga subscriber po, mga nagla-like at nagmi-message po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo at ang inyong pagsuporta ay akin pong ina-appreciate At ngayon ay mag-aaral po tayo ng isang paksa muli galing sa banal na kasulatan dito sa ilalim ng aking kubo At ating pag-aaral ngayon ay may pamagat na ano ang bago sa bagong tipan. Sapagkat malimit na sinasabi na yung lumang tipan daw ay tinatawag na inabolish. At kasabay niyan ating alamin alin yung inabolish na lumang tipan, sapagkat meron nga po namang binabanggit na inabolish dito sa kapitulo 7 ng Hebreo, kung hindi ako nagkakamali, ay meron nga po talagang binanggit na inabolish po dito. At yun po yung ating titingnang mabuti kung alin po yun. Ito po 7:18 ng Hebreo. Sa kabilang dako mayroong pagpapawalang bisa sa naunang utos, sapagkat ito'y mahina at walang pakinabang. Inabulis po yung unang utos. Alin ang utos na ito? Sapagkat napakaraming utos sa lumang tipan, at ang lumang tipan ay halos 10 klase sa lumang tipan. At ang utos ay mayroong yung mahigit 600. At kapag yan ay binahagi mo sa pinalawak mo, ay libu-libong utos po yan ang nakalagay. Kaya nga po, alin ba yung sinasabing inabolish na lumang tipan? At ano ang bago sa bagong tipan? Yun po ang ating pag-aaralan. At kaya po sana kayo ay matamang sumubaybay sa ating pag-aaral na ito. Ating paghahambingin ang luma at bagong tipan. Kumuha lang po ako ng 3 area sapagkat napakalawak na paksa nito. Una ay yung sanktuaryo, sapagkat kabahagi ng lumang tipan at bagong tipan ang sanktuaryo. Pangalawa ay yung utos na binabanggit. At pangatlo, anong kinalaman ng pananampalataya at biyaya sa luma at bagong tipan? Titingnan po natin yan. Una, dito po sa sanktuaryo. Sa lumang tipan po ay meron pong makalumang sanktuaryo. Nakalagay po yan sa Hebreo kapitulo 9 talatang 1. Ngayon, naging ang unang tipan ay nagkaroon ng mga alituntunin sa pagsamba at sa isang panlupang sanktuaryo. Napakaliwanag po yan. Sanktuaryo dito sa lupa. Samantalang sa 1 at 2 ng Hebreo ay sa bagong tipan ay sanktuaryo sa langit. Ngayon, ang pangunahing bagay na aking sinasabi ito, mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Isang ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo. Yung tabernakulong nasa langit. Sapagkat yung nasa lupa ay kopya lamang ng nasa langit. Kaya sa lumang tipan ay parehas na may sanktuaryo pati sa bago. Sa luma ay makalumang sanktuaryo, sa bagong tipan ay makalangit na sanktuaryo. At sa lumang tipan ay may punong pari na mga Levita, Hebreo 8 talatang 3. Sapagkat itinalaga ang bawat pinakapunong pari upang maghandog ng mga kaluob at alay. Mayroong mga punong pari po talaga yan na nangangasiwa sa araw ng pagtubos. Ngunit sa Hebreo 1 talatang 8
sa bagong tipan ay po ay pinakampunong pari ay si Kristo. Yan, napakalinaw po. Ano po? Pangatlo, sa lumang tipan ay may mga pari nga po. Ano? At mayroong lumang tipan sa pagkapari. Bilang 25:13. Laging walang hanggang tipan kay Pinehas ang pagiging pari, pagiging punong pari. Ano po? Nakalagay sa mga bilang 25 talatang 13. Sa makatuwid, ito'y lumang tipan ang binabanggit. Ano? Kaya meron palang lumang tipan sa pagkapari. Kaya ngayon, nakikita natin parang ang lumalabas hindi yung 10 utos ang inalis, sapagkat ang inalis dito sa ating pinag-usapan ay yung pagkapari. At merong tipan ng pagkapari na nakalagay sa bilang 25:13 na pinag-usapan dito sa Hebreo na inalis. Ano po? Sapagkat may kapintasan daw sa kanila, 8 talatang 8. Hindi po nakakita ng kapintasan sa utos, hindi nakalagay ang ganon. Ang binabanggit ay nakakita ng kapintasan sa kanila. Ang tinutukoy ay yung mga pari. Ano po? May kapintasan. Ano-ano ba ang kapintasan ng mga pari? Ano po? Sapagkat sa bagong tipan, ang pari na si ang ating Panginoon Jesus. Hebreo 8:6. Ano po? Ang unang kapintasan ay Hebreo 9:12-13. Namamatay ang punong pari nung una, yung mga anak ni Aaron. Pero si Jesus sa Hebreo 7:24 ay nabubuhay magpakailanman. Yan. Yan ang unang kapintasan. Nakakita ng kapintasan sa mga punong pari. Kaya pinalitan na ang tipan sa pagiging pari. Yung tipan na walang hanggan sa pagiging pari. Ano po? Hebreo 7:19. Ang lumang tipan, yung mga pari, mga punong pari ay hindi nanunumpa. Tinatawag na hindi nagkakaroon ng oath taking. Ano po? Yan. Wala silang panunumpa pag sila ay nagkaroon ng katungkulan. Pero sa 7:15, 7:20, ang ating Panginoon Jesus ay nanungkulan bilang punong pari na mayroong panunumpa, yung nagkaroon ng oath taking. Ano po? At kung ating titingnan sa Hebreo Kapitulo 7, ang mga punong pari noong unang panahon ay nagkakasala. Ano po? Kaya nga sila ay naghahandog para sa kanilang sarili. Pero si Kristo na punong pari, siya po ay walang kapintasan. Kaya inalis po yung tipan sa pagiging pari. Ano po? Yung po ang binabanggit dito. Kaya sa 7:12, nang pinalitan ang kautusan, kasi ang kautusan dinideklara na yung Levita ang pari, ay ang palitan daw ang pagkasaserdote, sapagkat ang saserdote ay mga Levita, ano po, na may kapintasan, na inilalagay ng kautusan sila bilang pari sangayon sa utos. Ano po? Pero sapagkat hindi na sila ang pari, yung utos na yon tungkol sa pagkapari dapat nang palitan. At ano po ang pinalit? Sila po ay pari ayon sa pagiging anak ni Ila kay Aaron. Ano po? 7:11 po ng Hebreo. Pero ang ating Panginoon Jesus ay naging pari sangayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ano po? Ang pagiging pari na ngayon ay sangayon sa pagkapari ni Melkisedek. Yung utos na nagsasabi na ang Levita ay magiging pari ay inabulish. Yon. Kaya ang inabulis na utos po sa Kapitulo 7, talatang ano po yun? 18 ay ang kautusan tungkol sa pagkapari. Yon. Yun po yung tipan na binabanggit sa bilang 25 talatang 13 na tipan sa pagkapari. Ito pala yung tipan na may kapintasan. Yan. Hindi po sinasabi na ang may kapintasan ay 10 utos. Anong ipipintas mo dun sa utos na nag-uutos na huwag kang pumatay? Ano po? Yung bang pangangalo niya na tumingin sa na may pagnanasa sa isang babae nagkakasala na pangangalo niya, nasa Levitico na rin po yun, nasa bilang po pala, na ang kanilang mata ang kanilang pinang-aapid. At kapag napuot ay mga manitao, nakalagay na rin pala yun sa Biblia. Ano po? Sa lumang tipan.
Kaya nga po, ibig sabihin, hindi 10 utos ang inalis po dito na lumang tipan. Ang lumang tipan na binabanggit dito sa Hebreo na inabulis, na ito'y kautusan, ay yung tipan sa pagiging pare. Yan, sapagkat yung pagiging pare ay isa din pong tipan po yan. Isang lumang tipan. Yung 10 utos ay isang tipan din po yung luma, pero nananatili po yan. Atin po titingnan mamaya. Ano po? Kaya ibig sabihin, ang handog sa lumang tipan sa Hebreo 9:12-13 ay tupa o di kay baka. Sa bagong tipan ang handog ay ang ating Panginoong Jesus. So Hebreo 9:14. Kaya yung lahat ng ginagawa sa sanktuaryo sa lumang tipan ay nawala lahat. Yung po pala yung mga inabulis, kung ating titingnan, nabago lahat. Ano po? Yung mga ginagawa sa sanktuaryo. Kaya ang tipang pinag-uusapan dito na inalis ay hindi ang 10 utos, kundi yung tipan ng pagkapari na ginagawa sa sanktuaryo dito sa lupa. Ayun, napakalinaw po. Kaya dito sa pangalawang bahagi, kung pag-uusapan naman ang utos, tingnan natin ang utos ng lumang tipan at ang utos sa bagong tipan. Binabanggit na sa bagong tipan ay mayroong kautusan si Kristo. Pero sino ba yung Diyos na nagbigay ng 10 utos? Wala po kayong mababasa na ito yung Ama ang nagbigay po ng 10 utos ay si Kristo mismo, sapagkat sa Juan 1:18 hindi nakita kailanman ng Ama. Itong nagbigay ng utos kay Moises at nakipagsalitaan pa kay Moises, na nakipagsalitaan ng mukhaan kay Moises, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Yan, napakalinaw po yan sa Juan 8, talatang 58. Ano po? Kaya napakalinaw. Sa lumang tipan ay may 10 utos. At itong 10 utos na ito ay isang uri pa rin ng tipan. Ano po? Yung pagkapari ay isang uri ng lumang tipan. At ang 10 utos ay isang uri din ng lumang tipan. Deuteronomio 4:13, tipan din po yan. Yung pagkapari ay tipan din, bilang 25 talatang 13. Ano po? Pero ang 10 utos na ito ay pinapaliwanag sa Mateo 22. Ano po? At dito sa Santiago Kapitulo 2 na ito po ay makaharing kautusan. Ano po? Makaharing kautusan, kagaya na huwag kang papatay. Yan po yung mga kautusang nakalagay sa 10 utos. Umiiral po sa bagong tipan. Kaya sinabi ni Kristo, kung nais mong pumasok sa buhay, ingatan mo mga utos, alin-alin. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw. In-enumerate yung nakalagay sa 10 utos. Hindi pa natatapos ay ginawa ko na po yan lahat. Yan. At ang sabi ay, kung nais mong pumasok sa buhay, ingatan mong alin po ba yun? Huwag kang papatay, ginawa ko na po yan lahat. Ay kung nais mong maging sakdal, hindi po sinabing nais na maligtas. Kung nais mong maging sakdal ang iyong buhay, humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamahagi mo sa dukha. Iba po yung pumasok sa buhay. Kung nais mong pumasok sa buhay, ingatan mo mga utos. Pero yung pangalawa, kung nais mong maging sakdal, ay humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo sa dukha. Kaya sa bagong tipan ay umiiral pa rin ang 10 utos. May utos din ng pagtutuli sa lumang tipan. Genesis chapter 17 verse 10. Ito po ay isang tipan din na dapat gawin sa lumang tipan. Tipan ng pagtutuli, sangayon sa 17 Gs ng Genesis. Yung pagtutuli ay isang tipan din. Sa bagong tipan, meron bang pagtutuli? May pagtutuli din po. Pagtutuli ni Kristo, Roma Kapitulo 2. Ano po? Hindi sa balat na masama na sa kasarian ng isang lalaki, kundi sa puso. Tinatawag po itong pagtutuli ni Kristo sa Kolosas Kapitulo 2, 11-13 sa pamamagitan ng bautismo. May pagtutuli pa rin. Kaya kung sa utos merong nabagong utos, ano po? Ang nabagong utos ay yung utos sa pagkapari, hindi na sa Levita kundi kay Melkisedek na. At ang isang utos na nabago ay utos sa pagtutuli, hindi na sa laman kundi pagtutuli na sa puso sa pamamagitan ng pagtutuli ni Kristo. Kolosas Kapitulo 2, 11-13. Pero yung 10 utos nandun pa rin. Ano po? Pagkain, nasa Levitico 11 po yan. Ano po? At sa bagong tipan,
ay mahigpit din sa pagkain. Kaya nga sabi dito sa kwan po, sa unang Korinto 10:31, kung kayo nagsisikain man o nagsisinuman, ano man yung ginagawa, ang kakainin ninyo at inumin at ginagawa nyo yung nakakalugod sa Diyos. Kaya mahigpit din sa pagkain. At wag anumang humipo, bawal humipo ng marumi. 2 Korinto 6:2. Yan, patuloy, ano po. Ang Sabat sa lumang tipan ay isa ring tipan. Ano po? Exodo 31:17. Ano po? Isang tipan. Walang hanggang tipan. Sa bagong tipan ay ito pa rin ay para sa bayan ng Diyos. Ano po? Itinira para sa bayan ng Diyos. Hebreo 4:4, yung ikapitong araw na pagpapahinga, na tinatawag na sabatismos. Ano po? Ang sabatismos ay Sabbath keeping. Yung sinasabi nilang kapahingahan sa langit, hindi po sabatismos po yun. Sa Grego po yun ay katapauses, yung tinatawag na political peace. Hindi nakapasok sa political peace ang mga Israel sapagkat sila'y sumuway. Ano po? Pero tayo ngayon ay papasok din sapagkat yung sa 12:9 ng Deuteronomio, yung kapahingahang katapauses ay yung lupang pangako. Tayo din daw ay papasok sa lupang pangako sa makalangit na Jerusalem. Ano po? Sa kapitulo 12 ng Hebreo, sa pangkalahatang pulong ng mga banal. Ano po? Tayo pupunta din doon sa lupang pangako. At sino man pumapasok sa kapahingahan sa lupang pangako ay nagpapahinga sa kanyang gawa gaya ng pagpapahinga ng Diyos, yung nasa Genesis kapitulo 2, 1-3. Kung anong klaseng pagpapahinga yung ginawa ng Diyos sa Genesis 1-2, 1-3, ay ngayon din ang pagpapahinga ang gagawin ng kanyang bayan. At ito nga po yung ikapitong araw na Sabat. Yan. Ibig sabihin, sa bagong tipan ay mayroong pagpapahingang ikapitong araw na Sabat ang bayan ng Diyos. Ano po? Hindi po nawala. Yan. Napakaganda. At sa lumang tipan, ang utos na ito, partikular na 10 utos, ano po, ay nakasulat sa bato. Exodo 34:28. Subalit sa bagong tipan, Hebreo 8:8-10, ang kautusan ng Diyos na tumutukoy sa 10 utos na dati nasa bato ay isusulat sa puso. Kaya napakaganda dun sa 2 Korinto kapitulo 3, ano po, 3, ano po, na hindi na sa pamagitan ng titik na nasa bato, kundi yung titik na nasa puso. Yung kautusang isinulat sa puso. Napakaganda. Kaya lumilitaw sa dalawang bahagi na ito na ating pinag-aralan, ang lubusang inabulis, ano po, ay yung pong kautusan sa sanktuaryo, kautusan tipan sa pagkapari, ano po. Pero ang 10 utos ay malaki ang katibayan sa bagong tipan na hindi nawawala kasama ang Sabat. Meron lang pagbabago sa pagtutuli, hindi na po sa balat, kundi sa puso na. Pagkain ay umiiral pa rin po. Kinakailangan kung anong ginagawa mo, kinakain, iniinom, ay yung nakakalugod sa Diyos, yung hindi magbibigay ng sakit, sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, hindi yung makakapagbigay ng sakit sa atin. Mas pinalawak pa po, no po? Kaya lumalabas yung iba, nagbe-vegetarian na lamang sapagkat nagpapatunayan nila yung karne ay mas maraming sakit ang makukuha mo. Kaya mas lumawak, ano po? Kaya ibig sabihin, sa dalawang area na ito nating pinag-aaralan, ang utos na inabulis ay ang sa pagkapari. Pero ang sa 10 utos ay hindi po nababago. Ay kamusta naman itong pangatlong area? Sapagkat malawak po ito, 3 area lang ating pinag-aaralan. Yung pananampalataya at biyaya. Sa lumang tipan ba'y hindi pananampalataya ang paraan para maligtas, yung tinatawag na pag-aaring ganap sa pananampalataya? Abay, nagkakamali po tayo diyan sa paksapong iyan. Ano po? Ang pag-aaring ganap sa pananampalataya po ay tinuturo na sa lumang tipan. Partikular, pagbabasahin po natin yan sa aklat ng Roma. Ano po? Na ang pananampalataya ay itinuturo na sa lumang tipan. Ano po?
Yung pinakang mababaw na talata ang gamitin natin. Napakalaga ng pananampalataya sa lumang tipan. Roma 2:31-32. Ang Israel daw, ano po? Sa pagsunod sa kautusan ay hindi nakasunod. Bakit? Sapagkat hindi nila ginawa dahilan sa pananampalataya. Wala silang pananampalataya kaya naging walang halaga ang kanilang pagsunod. Hindi rin po sila naligtas. Dahil wala silang pananampalataya. Kung sila pala ay sumunod na may pananampalataya, sila po pala ay maliligtas. Ang Israel ay natisod. Natisod sila, nahulog sila. Nawala sa kanila ang kaligtasan. Bakit? Hindi nila pinagsikapang sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang kaligtasan sa lumang tipan ay kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinatawag na justification by faith. Kaya nga sa bagong tipan ay gayon din, Efesos 2:8. Sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili. Ito naman pong biyaya. Yan ba'y wala sa lumang tipan? Basahin po niyo, Exodo 22:27. Ang Panginoon ay mapagbiyaya. Ipinahayag po niya ang kanyang sarili na siya ay mapagbiyaya. Nakalagay din sa 33:19. At lalong-lalo na sa aklat ng mga awit, napakarami. Hindi ko na inisesa sapagkat napakarami na nating talata. Ay kung gaano daw kalayo ang kanluran sa silangan at ang langit sa lupa ay gayon kalayo ang kanyang hindi siya nagagalit. Siya ay sapagkat siya ay nahabag. Ano po? Siya po ay mapagbiyaya. Ano po? Kaya sa Titus 2:11, ang biyaya ay napakitang may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Sino daw ang pinakitaan ng biyaya? Lahat daw po ng tao. Pati yung mga tao nung unang panahon. Hindi po yung tayo laang. Napakasakim naman natin kung hindi, napaka-unfair ng Diyos kung ang kaligtasan pala sa pamagitan ng biyaya, hindi niya ginamit yung biyaya nung sa lumang tipan. Napaka-unfair po noon. Yung pong conclusion na gano'n na ang biyaya ay dito lang sa bagong tipan, napakababaw na teolohiya po yan. Wala po yan sa tinuturo ng Biblia. Kaya nga po, dapat pag-aralan po natin ng malalim. Lumalabas po sa ating pag-aaral, alin po ang mga kautusang inalis sa bagong tipan. Na yun ay lumang tipan din nung una. Yung lumang tipan ng pagkapari. Hindi na punong pari na galing kay Aaron, kundi ang pinakampurong pari na ay si Kristo. Kaya yung tipan sa pagkapari, yung inabulish. Inabulis ba ang tipan ng pagtutuli? Hindi po. Binago lang yung anyo. May pagtutuli pa rin, hindi lang nga sa balat, kundi sa puso na. Yan. May pagkapari pa rin ba? Sabi kasi yung tipan sa pagkapari, walang hanggang tipan din yan po na dapat maranasan ng lahat ng tao. Na sila ay mayroong pari. Ay hindi po nawala yung pagkapari. Binago lang po yung tipan sapagkat yung tipan ng pagkapari ay nakatuon po sa kay Aaron. Kaya yung tipan kay Aaron ay inabulish. Pero yung tipan sa Israel na dapat sila ay may pari, ay hindi po inalis. Ang pari nila ay si Kristo. Tayo ba'y may pari? May pari tayo. Si Kristo po ang ating punong pari. At tayong lahat ay mga pari. Nakalagay po yan sa Pedro. Kayo lahing hirang, makaharing pagkapari, bansang banal, bayang tinawag ng Diyos upang ating ipahayag ang gilaglalas na kaliwanagan ng tumawag sa atin mula sa kadiliman. Kaya nga po, ibig sabihin, yung utos tungkol sa pagkapari, ang inalis pong tipan, ay yung tipan kay Aaron, na naging tipan kay Pinehas, ang ayon sa Bilang 25 talatang 13. Inalis na yung tipan ng pagkapari na yon. Sapagkat hindi na dapat magkaroon ng tipan ng pagkapari kay Aaron, sapagkat yung kanilang lahi ay may kapintasan ng pagiging pari sapagkat sila makasalanan at sila po nagkakasala sila, namamatay. Kaya pinalitan ng bagong pari na si Jesucristo. Kaya yung inalis pong tipan sa lumang tipan ay yung tipan ng pagkapari. Pero yung tipan sa individual na tipan po kasi yon, yung tipan ng pagkapari. Tipan ng Diyos sa isang tao. Kagaya ng tipan ng Diyos kay Abraham. Tipan ng Diyos kay Abraham.
Pero yung tipan ng Diyos kay Abraham, nirenew niya sa kanyang mga anak, naging tipan na sa Israel. Marami na ang pinakipagtipan ng Diyos sa marami. Maraming tao sa corporate na. At sapagkat yung tipan kay Abraham ay nananatili pa rin, ano po, ang inalis lamang talaga ay yung tipan na pang-isahan. Ano po, pang-isahan, yung tipan ng pagkapari sa iisang tao. Ano po, tayo bilang mananampalataya na kumikilos na maraming tao pero iisang iglesia, may tipan din ang Diyos para sa atin bilang iglesia. Pero yung tipan na yun ng pagkapare ay nandun pa rin. Si Kristo na ang pare, hindi na po si Aaron. Sana po yung naging malinaw po yung ating paksa. Kaya nga po meron ding utos, nandun pa rin ang 10 utos. Ano po? Hindi po winawala yan. Kasi pag inalis natin yan, pwede nang pumatay, pwede nang mangalunya. Bakit pa magiging pari si Kristo para tubusin tayo sa ating kasalanan? Ay wala namang utos. Sino ang kanyang tutubusin kung walang nagkakasala? Kaya po may tinutubos si Kristo sapagkat may nagkakasala. At sapagkat may nagkakasala, mayroong utos. Ano po? Huwag nating sabihin na wala na 10 utos, pwede nang pumatay, hindi na kasalanan ang pagpatay ngayon. Hindi po ganyan. Yun po ay mababaw na pag-aaral. Kapag pinalabas lang po natin na ang nawalang tipan ay ang 10 utos. Hindi po ganon. Ang nawalang tipan ay ang tipan ng pagkapari. Sana po yung naging malinaw po sa inyo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga video ng Ang Daan ng Katotohanan.